magkakapatid Sige. na Duterte hiniling sa Korte Suprema na bawalan ang Philippine government na makipagtulungan sa ICC. Ang mga anak ni Duterte humiling sa Supreme Court na ipagbawal ang government sa Philippine government sa International Criminal Court at Interpol. Sinasabing not moot ang pag-aresto sa ama. Humiling ang mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Supreme Court na utusan ng Philippine government na tulungan ang pagbabalik ng kanilang ama sa Pilipinas. Ayon sa kanila, mga isyu sa arrest noong nakaraang taon ay not moot dahil nanatili pa rin siyang in detention sa Dahig. Nagsumite sina Paulo Sebastian Duterte at Veronica Kitty Duterte ng kani-kanilang memorandum sa Supreme Court kaugnay ng consolidated petitions sa arrest at transfer ng dating Pangulo sa Netherlands. Binanggit nila na ang arrest at detention ay illegal at unconstitutional. Humiling din sila ng writ of habeas corpus para mapalaya si Duterte at pawalang bisa ang mga acts ng ng Philippine government na nagko-cooperate sa ICC at Interpol. Ayon kay Paulo Duterte, may authority na rin ang Supreme Court na suriin ang legality ng arrest at cooperation sa ICC kahit sinabi ng ICC assistant na walang bearing ang plea nila sa permanent court. Binanggit niya ang Article 31 ng Interpol Constitution na dapat compatible sa domestic legislation ng Pilipinas. Sinabi naman ni Sebastian Duterte na walang inilabas na local arrest warrant at ang surrender sa ICC ay labag sa due process na nagre-resulta sa constitutional injuries. Dinagdag niya ang pagtanggap sa ganitong aksyon ay maaari mag-set ng dangerous precedent na pumapawi sa Bill of Rights. Para kay Kitty Duterte, dapat ideklara ng Supreme Court ang arrest ng kanilang ama bilang unconstitutional at illegal at utusan ng Philippine government na gawin ang lahat para sa immediate return ng dating Pangulo ng bansa. Noong Disyembre, niling ng Office of the Prosecutor na panatilihin ng ICC ang jurisdiction sa alleged crimes against humanity noong administrasyon ni Duterte sa kabila ng pag-withdraw ng Pilipinas sa Rome Statute at ayon sa ICC, valid pa rin ang mandate nito dahil ang legal na proceedings ay nagsimula bago umalis ng ang bansa sa court. Partner BMR, anong masasabi mo rito sa kahilingan ng mga Duterte na sa Supreme Court na ipagbawal makipagtulungan ang ICC sa ICC at sa Interpol? Wala kang ano? Alam nyo, mahalaga ito Yan. mga kapartner kasi kung atin matatandaan, yung Supreme Court mismo ay mayroon nang nauna na pinalabas noon na sinasabi nila na magpaliwanag itong mga nagdala kay Tatay Digong dyan sa ICC. Pinagpapaliwanag sila sa loob ng 30 days. At kung atin itong matatandaan mga kapartner, naglaps na ito noon pang December 30, I think, no? So, parang wala na tayong masyadong balita dito mga kapartner. Pero aside from that, bago pala maglaps ito, ay mayroon na tayong nabalitaan na mayroon na silang tinanggap or tumanggap na ang OSG. May bago na tayong OSG ngayon na tinatanggap na nila na lahat ng mga kaso laban sa gobyernong ito ay ang OSG na ang bahala sumagot. So, ang tanong ko lang dito ngayon, ano na kaya ang sagot ng OSG? At mayroon na ba dito binabang paliwanag ang Supreme Court kung may sinagot na ba sila? So, ito yung mga ngayon mga kapartner. So, ngayon ito na. Punta na tayo dito sa sinasabi nga nitong ni Congressman Pulong at kanyang mga kapatid na huwag makialam. Kasi partner, maliwanag naman sa sikat ng araw kung pinabayaan lang talaga nitong Marcos administration at wala nilang kamay, hindi sila nakialam, wala pong mangyayari na mapapadala itong si PRRD dyan po sa Dahig. Correct. Bakit? Kasi kung atin matatandaan, si Attorney Harry Roque ay kampante sila noon. Sinasabi nila na hindi basta-basta makakapasok sa atin ng ICC. Una, wala ng jurisdiction nga. Dahil sa ito ay hindi naman po ito hindi na ito natin wala na sila rito sa ating kapangyarihan.
So, kampante ito sila Attorney Harry Roque. Ganun man din siguro, perhaps si Tatay Digong. Kaya nga, kung tutuusin, kung talaga si Tatay Digong gustong tumakas, noon pa lang, nasa Hong Kong na siya eh. Barko na, bus na lang, China na kaagad siya, papuntang Macau, tumawid lang silang ganun eh. Napakadali lang gawin yon. Pero dahil nga si Tatay Digong, isang abogado at sumusunod sa tamang proseso ng batas, ay umuwi pa rin siya rito. Despite na mayroon na silang naririnig na uulanigan na ni Tatay Digong na mayroon na daw talagang ICC warrant of arrest na which is wala naman talagang tangible warrant of arrest na pinakita itong si Torre, kundi nasa cellphone lang. Now, ang problema, masyadong nagkumpiyansa siguro nito sa Tatay Digong kasi akala siguro ni Tatay Digong talaga matino pa rin tong presidente. Later on, na-found out natin na bangag pala ito. Asintabi kasi sinabi naman ni Senator Amy yan eh. Di naman natin sinasabi yan, di ba? So siguro dahil nga sa bangag itong si Marcos Jr., nagawa niyang mga bagay na ito na noon pa man sinasabi niya rin. Isipin niyo mga kapartner yung sequence of events sinasabi niya noon na anong pakialam natin sa ICC? Di ba? Hindi po pwedeng manghimasok sa atin ng ICC. Pwede silang pwede silang pumunta rito bilang turista. I think partner, may mga videong, mga report na ganyan sinasabi si Marcos Jr., di ba? Natatandaan pa natin yan. Hindi niya dinideny yan, partner. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. Kita mo? Pero, tingnan nyo ang kanyang ginawang panlilinlang. Masasabi natin panlilinlang ito kasi yung kanyang sinasabi noon, iba naman ang kanyang ginawa nito ngayon. Which is, kung hindi talaga siya pumayag at walang kamay nitong administrasyon na ito, isin sana hindi mapapadala si PRRD doon kasi si Torre, isang tawag lang niya, "Oy Torre, wag mong dadalhin si Duterte doon hangga't hindi muna yan dadaan sa judicial authority. Local judicial authority, pakinggan muna natin kung ano sasabihin." Ngayon kung sinabi na nila ng judicial authority, halimbawa Pasay o kaya Parañaque, sasabihin nila na, sige, pwede na yan dalhin sa dahig. Saka ka pala ngayon, at least mayroon na tayong panghahawakan ngayon. Hindi eh. Wala na kayong kundi ang namutawi na lang sa bibig ni Torre, hihilain ko yan, hihilain ko yan. Yun yung ipinakita ninyo sa taong bayan na kahit ordinaryong mamamayang Pilipino, kahit saan sa buong mundo, ultimo yung ICC, aminado sila na hindi ito dumaan sa tamang proseso, inyet napadala dyan. Hinakialaman nyo talaga, yung kamay ninyo na yan, yung nagdala kay Tatay Digong dyan sa ICC. Ngayon, sasabihin na naman ninyo, ang rason ninyo, moot in academic na yung habeas corpus. Kaya maganda ito sinasabi ni Congressman Pulong, huwag kayong makialam at huwag ninyong ituring na moot in academic na in the first place, void ab initio ito. Umpisa pa lang, illegal. Wala sa tamang proseso or due process ang ginawa ninyo kay Tatay Digong, partner. Okay, partner, ilinaw lang natin sa mga tagapakinig. Ang dami mong binitawan ng mga Latin. Mahilig talaga sa Latin to si partner BMR. Yung habeas corpus po, yung writ of habeas, para maliwanagan na rin po, kasi matagal na naririnig yan ng mga viewers natin. Pag nagpaliwanag naman po abogado, mas lalo tayo nalito. Kasi mas malalim pa magpaliwanag yung abogado kaysa sa mga sa tunay. No? Ang simple lang po ang habeas corpus, ikaw po ay nagpipetisyon para pagpaliwanagin po kung illegal ba, kung nasa batas ba yung pagpapaaresto o pagpapakulong doon sa isang tao. Kaya po, ang question po ng habeas corpus, dito po kay Tatay Digong, kino-question po ng kanyang mga anak sa Korte Suprema, gusto nilang ideklara na illegal yung pagdakip at pagpapakulong kay Tatay Digong. Yan po yung petition. Yung habeas corpus ay ipalabas nila yung taong nawawala, i-present sa korte. Correct. Yun nga. Kaya nga dapat kung nakakulong yan doon, kasi karamihan yan po yan sa mga kinukulong. No, ilabas ninyo yung tao. Ibig sabihin, iharap ninyo sa korte para ma-determine natin kung tama ba yung pagpapakulong diyan sa tao. Pinasisimple lang natin, partner. Yung sinabi mong ilabas yung tao, yan yung literal meaning ng habeas corpus. Pero particular, pag in-apply po yan sa mga nabilanggo na kaya po nagpipetisyon kanyan para po
mapalabas mo yung tao kung ito ba ay illegal yung kanyang pagkakadetine. Lagi natin naririnig yan yung habeas corpus. Yung isa naman pong Kumbaga, sinabi, yung isa naman kumbaga, sinabi, partner, pinakukumpirma kung illegal ba o hindi Mm. ang pagkaka-aresto. yan. Sa madaling salita, maganda kasing pakinggan yung Latin eh. Yung isa pang sinabing Oo. Latin ni partner BMR, yun, yung ano na nga yun, partner BMR? Boyd Abinicio? Ano Boyd. po yan? Sa simula pa lang ay mali na. Yan ha. So, Invalid, sana may matutunan po kayo. Partner PL. Ako, hindi na ako umaasa dyan, partner. Yun lang. Hindi ka na umaasa na ano? Na may bibigay sa mga anak ni dating Pangulong Duterte yung kanilang kahilingan. Mahirap, partner, kasi ako, ito, pasintabi po ulit. Hindi ko po inaakusahan ang kataas-taas na hukuman, pero marami talagang mga nadismaya na mga kababayan natin. Siguro, nariyan pa rin naman yung bilib ko sa kanila, mga partner, pero sa ngayon, administrasyon ni Marcos napakahirap. Ayoko nang umasa, partner. Ang hirap At masaktan. mabibigo ka na naman. Oo, mabibigo. Mabubutol na naman tayo. Nabutol na tayo ni Marcos. Mabibigo pa tayo kung aasa tayo diyan sa maibibigay ng kataas-taasang hukuman sa mga anak ng dating Pangulong Duterte. Ayoko na masaktan. Ako Pagod partner, ako umiyak, partner. Pagod ako umiyak. ako naman Kasi partner, ganito eh. ako naman sa tingin ko, kasi pag hindi pa tayo naniwala sa Supreme Court, wala na tayo aasahan talaga, 'di ba? Ako bilang isang bansa, kasi yan nga yung pinaglalaban natin. Kayo po ang magpasya, hindi po yung ibang bansa. Kasi ako consistent ako diyan eh. Pag may inano yung Supreme Court kahit labag sa kalooban, may nananalo rin naman tayo sa Supreme Court. In fact, Supreme Court yung nagsabi na unconstitutional yung ginawa nilang impeachment kay BP Sara, 'di ba? Kaya may pag-asa tayo lagi kasi alam mo partner, yan ang ano ko sa akin eh. Yan yung personal kong paniniwala na wag tayong mawalan lagi ng pag-asa. Kasi kawawa ang Pilipinas pagka wala ng Supreme Court. Pag ang Supreme Court na ano na rin, na kuha na rin. Ako naniniwala pa rin ako na yung mga taga Supreme Court, palibasa dating mga judge yan, dating mga sa lower court, diyan sila nagsimula. Naniniwala naman ako sa marami diyan patas pa rin, partner. Maraming pressure pero yan lang, wala tayong magagawa kundi umasa sa Supreme Court kasi pag wala na tayong pag-aasahan, wala nang kwenta tong Pilipinas talaga bilang bansa. Partner BMR. Oo, correct ka dyan, partner Badong. Kaya nga ito yung ginagawa ng magkapatid na wag makialam itong administrasyon ni Marcos at wag nilang ituring na moot in academic na ito. Kasi nga, ang nangyari, partner, sila nga yung dahilan nito kung bakit naging ganito ito Na yung ginawa nga nila, babalikan lang natin, partner, ang sinasabi kasi dito ni Congressman Pulong na wag nilang pakialaman yung pinipetisyon nilang magkapatid na habeas corpus kasi nga hindi pa ito dapat maituring na moot in academic na. Bakit? Kasi partner, ilinaw mo nga sa kanila yung kanina mo pa sinasabi yung moot para mas maunawaan nila. Ano ba yung sinasabi na moot in academic na to? Para ganito. Sige, sa isang sa isang diretsahang na lang. Parang baliwala na kasi nga si Tatay Digong nandoon na ngayon sa ICC at hindi na sakop ng Philippine government. Correct. Yan yung katwiran ng Solicitor General. Correct. Na baliwala na yung petition ng mga Duterte. Correct. Kasi nakakulong na Bakit nyo pa, 'di ba? Wala na tayong jurisdiction kasi hawak na ng ICC. Ang contention ng mga Duterte bago ituloy ni BMR, ang contention ng mga Duterte hindi mali yung Solicitor General. Hindi pa tumut. Tuloy mo BMR. Oo, tama ka dyan, partner. Maganda yung pagkakahimay mo. Hindi pa ito moot kasi nga ang argumento dito ay void
in ab initio. Mm. Umpisa pa lang, void na ito, hindi ito valid dahil hindi ito dumaan sa local judicial authority, which is ako mismo, buhay na saksi, at ang kasama natin iba't ibang mga Pilipino at mga vloggers. Mula umpisa paglabas ni Tatay Digong doon sa airport, galing Hong Kong, ay kinover na natin yan hanggang doon sa Villamor Air Base, live mga partner, marami po, pati mainstream media, hindi po tayo nakakita ng isang local court dyan sa Pasay or sa Paranaque. Now, which is ito yung magpapatunay para mawalang saysay yung argumento ni Congressman Pulong na sinasabi ni Congressman Pulong, this is void ab initio. Umpisa pa lang, mali na ang inyong ginawa. So, ibig sabihin nito partner, kaya ganito ang petisyon ni Congressman Pulong, hindi pa ito para basta na lang ilabas, idalhin dito si Tatay Digong, kundi sinasabi nila, ibalik niyo si Tatay Digong dito at huwag kayong makialam. Kasi umpisa pa lang ang ginawa ninyo kay Tatay Digong, illegal na. Yun partner. Ibig mo sabihin, partner, buhay na saksi ka na hindi dinala sa korte si Tatay Digong? Yes partner, awa ng Diyos. Hanggang ngayon, buhay na saksi ako. May live video tayo hanggang ngayon. Nakapublic pa ang ating video niyan. Eto naman, pakinggan naman natin ang naghihingalong saksi, Kapay El. Siya buhay na saksi, ikaw naman naghihingalong Wala saksi. na, okay na ako doon, partner. Basta, wala. Ako di ako aasa lang. At punta na tayo sa susunod nating topic, Sandali, mga partner, partner. Ay, meron pa. Ako. Sige, meron pa. Importante ito kasing ginawa ni Mga Congressman Pulong. Bakit correct. partner? Kasi nga pag hindi nila ito ginawa ni Congressman Pulong, parang sasabihin na naman itong admin na ito, okay na pala sa mga anak nila eh. Hindi na sila kumibo, hayaan na natin diyan. Wala mo nang pansinin 'yan. Di ba? Pero maganda ito kasi ginawa pa rin ng paraan. Ito nga partner eh. Dahil nga mga Duterte napaka-masunurin sa batas, law-abiding citizen talaga. Correct. Although pwede naman sila mambraso kung tutuusin, kaso hindi nila ginawa. Mm. Dinaan nila sa lahat ng proseso. Ang problema, puso at medyo ayon kay Senator Aimee, wala talaga itong kanyang kapatid, kaya ganyan ang nangyayari sa ating bansa. Pero kahit ganun pa man, ayon nga kay Pastor Badong Tulang, partner Badong, umasa pa rin tayo sa Supreme Court. May mas maliwanag pa rin ng pag-iisip dyan sa Supreme Court, mga kababayan. At saka partner, for future din, no? Kasi may tangka sila di ba? Pagka hindi umaksyon yung mga Duterte, pwede rin nilang ulitin ito kay BP Sara. Di ba? Correct. Kunin lang, pwede nilang gawin to kay Bato, pwede nilang gawin to kay Bongo. At yan talaga, pinapanawagan na yan ng lahat ng mga pro BBM. No, na isunod na si Bato, isunod na si Bongo. Tapos pag wala nangyari pa rin, isusunod pa si BP Sara. Sobra-sobra naman no na hindi na nga nakakamit ng katarungan kay Tatay Digong, isusunod nyo pa yung iba. Wag naman. Kaya tama lang yan na umaksyon na yung sabi nga ng mga viewers natin dito, medyo mabagal talaga yung hustisya sa Pilipinas. Sana this time, total nagdudusa na po si Tatay Digong. Sana po ideklara nyo na illegal yung pagkakakulong doon. Bahala na po kami. Bahala na po yun lang naman idedeklara nyo eh. Ngayon, kung sasabihin ng gobyerno, dineklara nila halimbawa na illegal, tapos wala na kami magagawa kasi nasa ICC na yan. Bahala na yung pamilya Duterte na gumawa ng paraan. At least, meron tayong inaasahan na nagsabi na illegal yung pagkakakulong ni Tatay Digong doon sa ICC.